Alam nyo, may isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng mga tao, di ba? Paano ba natin mapagkakasundo yung ideya na alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari, pero kasabay nun, meron din tayong sariling malayang kalooban? Tara, samahan niyo akong silipin ng malalim na misteryong yan. Oh, heto na. Ito yung pinakaugat ng lahat. Kasi isipin mo, kung bawat desisyon mo mula sa kung anong kakainin mo mamaya hanggang sa mga pinakamalalaking desisyon sa buhay mo, ay alam na, nakasulat na kumbaga, may saysay pa ba talaga yung pagpili mo? Ating alamin kung anong sinasabi ng source material natin tungkol dito. Sige, para masundan natin to, magsimula tayo sa pundasyon, yung konsepto ng divine foreknowledge. Ano ba to? Well, ayon sa ating pinag-aaralan, ang ibig sabihin lang niyan ay kumpleto at ganap ang kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay. Yung nakaraan, yung ngayon, at lalo na yung hinaharap. Lahat yan alam na niya. At para bigyan kayo ng idea kung gaano kalawak yan, isipin nyo to. Bago pa man likahin ang kahit ano, ang universe, ang mga bituin, tayo. Alam na ng Diyos na si Helel, na kilala natin bilang si Lucifer, at si Adan, yung unang tao, ay parehong babagsak sa kasalanan. Hindi ito sorpresa sa kanya. Hindi ito isang oops moment. Nakita na niya ito bago pa man magsimula ang panahon. Pero heto yung twist. At dito na nagiging mas malalim yung usapan. Hindi lang pala ito basta isang bagay na alam ni Diyos. Sinasabi ng source natin na ang kaalamang ito ay kasama sa isang mas malaki, mas malawak na plano. At anong nasa mismong sentro ng planong yon? Ang krus. Parang ang buong kwento ng paglikha mula simula hanggang wakas ay doon pala talaga umiikot. At dito na nga pumapasok yung parang ang hirap pagtugmain, 'di ba? Yung paradox. Kasi kung alam ng ending, paano nangyari na mayroong pa ring tunay na pagpili? Kung itinakda na ang lahat, bakit tayo pa rin yung may panananggutan sa mga desisyon natin? Tingnan natin kung paano binabalanse ng teolohiyang ito yung dalawang yan. Okay, tingnan nyo to. Para siyang dalawang side ng isang barya. Sa isang banda, yung kapangyarihan ng Diyos, alam niya lahat at ginagamit niya ang lahat, kahit ang kasalanan para sa plano niya. Sa kabilang banda naman, andyan yung kalooban natin. Tayo ang gumagawa ng desisyon at tayo ang mananagot para doon. Ang sinasabi dito, hindi yan either or. Hindi yan pamimili kung alin ang totoo. Ang sinasabi, both and. Parehong totoo, parehong nangyayari ng sabay. At wala nang mas higigit pang halimbawa kaysa kay Judas. Tinawin natin, yung pagtataksil niya kay Jesus, 100% desisyon niya yon. Sarili niyang kasalanan. Pero sa isang paraan na mahirap maabot ng isip natin, yung mismong malayang desisyon niyan yon ay naging instrumento para matupad yung plano ng Diyos para sa kaligtasan. Yung pinili niya, ginamit ng Diyos. So syempre, ang kasunod na tanong ay, bakit? Kung alam na niyang magkakaroon ng kasalanan at pagdurusa, bakit pa niya itinuloy ang paglikha? Well, ang sagot ayon sa framework na pinag-aaralan natin ay nakatali misma sa dahilan kung bakit kinailangan ng krus. Heto ang isang konsepto na talagang kailangan nating pag-isipan. Ang malayang kalooban na ibinigay sa atin ay inilarawan dito bilang hindi kompleto. Ganito yung analogy na naisip ko. Para siyang kotse na medyo sira yung manibela. Kahit anong tuwid ng driver kung hahayaan lang, kusa siyang liliko at mapupunta sa bangin. Ganyan daw ang ating kalooban. May natural na inklinasyon yan patungo sa mali. So, paano raw ba gumagana yung buong proseso? Step 1. Dahil nga hindi kompleto ang kalooban natin, natural lang, nagkakasala ang mga nilalang. Step 2. Dahil sa kasalanang yan, nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos na ipakita ang buong kalikasan niya. Yung perpektong katarungan na galit sa kasalanan at yung perpektong pag-ibig para sa makasalanan. Saan natin yan nakita? Sa krus. At finally, step 3, sa pagtanggap natin sa pag-ibig na ipinakita sa krus, doon nabubuo, doon nagiging kumpleto yung malayang kalooban natin. At doon lang daw talaga natatapos ang buong proyekto ng paglikha. Okay, at dito na natin makikita yung solusyon sa ating puzzle. Kung may kulang sa ating malayang kalooban, ano yung pambuo? Ang sagot ay isang napakagandang salita, biyaya. O sa English, grace. Yan daw yung banal na ligalo na nagiging susi para maging ganap ang ating kalayaan. Ang unang hakbang para maunawaan yan ay ang pag-amin sa isang katotohanan. Sa sarili lang nating lakas, limitado tayo. Kahit anong pilit natin, kahit anong sikap natin, hindi natin kayang sundin ng perpekto ang mga utos ng Diyos.
At dahil dyan, para masunod natin yung pinaka-importante sa lahat ng utos, yung magmahal, kailangan natin ng tulong. Hindi yan isang bagay na kaya nating gawin ng solo. Kailangan nating buksan ng ating mga kamay at tumanggap ng isang regalo. Dito talaga tumatama sa puso yung buong argumento, di ba? Sinasabi na ang krus ang sukdulan at pinakamalinaw na pruweba ng pag-ibig ng Diyos. At sa sandaling tunay na maintindihan ng isang tao, yung lalim niyang pag-ibig na yon, doon pa lang nagsisimulang tumubo sa puso niya yung kakayahang magmahal pabalik sa Diyos. Pero teka, linawin natin ha. Yung biyaya, hindi yan parang remote control na kinokontrol tayo. Hindi nito inaalis ang ating malayang kalooban. Sa halip, ito'y parang isang enabling power. Binibigyan kanya ng lakas, ng kakayahan para piliin yung tama. Pero sa huli, nasa sayo pa rin ang desisyon. Tatanggapin mo ba yung tulong o hindi? Andun pa rin ang kalayaan. So ano ngayon ang nangyayari kapag itong alok na tulong, itong biyaya, ay tinanggihan? Well, yung source natin ay may ibinibigay na isang napakalakas na halimbawa, isang babala sa totoo lang. Tingnan natin yung kwento ni Helel. Nilikha siyang napakaganda at napakatalino, pero lahat ng yon galing sa biyaya, regalo ng Diyos. Ang trahedya ay nagsimula nung inakala niyang sa kanya yon, na sarili niyang galing yon. Dahil sa pride, ang mismong mga regalo na tanggap niya, yun pa yung hinamit niyang armas para kalabanin yung mismong nagbigay sa kanya. At sa pagtanggi niyang yun sa biyaya, siya ay naging si Satanas. At dito talaga nagiging simple ang lahat. Kasi ang tukso darating at darating yan, hindi yan yung tanong. Ang pinakamahalagang tanong pala, ayon sa ating pinag-aaralan, ay ito. Pag andyan na yung tukso, anong gagawin mo? Aasa ka sa sarili mong lakas o tatanggapin mo yung tulong na inaalok para malampasan ito? At dito bumabagsak ang lahat. Sabi ng source, sa huli, hindi mahalaga kung saan ka pinanganak, kung anong panahon ka nabuhay, kung anong estado mo sa buhay. Ang pinakasentral, pinakamahalagang desisyon na gagawin ng isang tao sa buong buhay niya ay isa lang, ang sagot niya sa alok na biyaya ng Diyos. So, ayan, nakita natin ang isang buong paglalakbay ng ideya mula sa isang tadhanang alam na, papunta sa isang kalayaang may kulang, at sa huli, sa isang biyaya na siyang bumubuo dito. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang tunay na kalayaan ay hindi pala yung kakayahang gawin ng lahat ng mag-isa, kundi yung pagpili na tanggapin ng isang banal na regalo, paano kaya nito babaguhin ang tingin natin sa ating mga desisyon araw-araw? Maraming salamat sa inyong pagsama.